Nagsisimula na ng ICI ang technical inspection sa mahigit 400 ghost projects ng DPWH. At live mula sa Taguig na sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ang dami niyan ha, 400. Paano daw at kailan sisimula ng inspeksyon? Ruth, ngayong linggo nga ay sisimulan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI yung pagtitipon ng mga dokumento at yung kanilang technical inspection. Gumugulong na nga yung proseso matapos magsumite ng Department of Public Works and Highways ng report nito dito sa ICI nitong nakaraang linggo. Ayon sa ICI ay tinatayang aabutin ng 1 buwan bago makapagbigay ng rekomendasyon ang ICI sa Office of the Ombudsman para sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa mga ghost flood control project. Sa isasagawang technical inspection, aalamin kung totoo ngang ghost project ang proyekto at kung magkano ito. Hihingi raw ng tulong ang ICI sa mga engineers ng DPWH, Engineering Brigade ng Armed Forces of the Philippines at pati na rin sa mga volunteer na engineers. Sa susunod na linggo naman, magkakaroon ng case build-up at titingnan ang mga dokumento kung may kasong pwedeng isampa. At sa ikatlo at ika-4 na linggo, ang paghahanda ng rekomendasyon sa Ombudsman. Sa ngayon, bagamat hindi pa isinasa publiko ng ICI kung sino ang mga sangkot sa mga ghost project, hindi raw bababa sa 15 kaso ang pwedeng isampa ng ICI. Sa kabuuan, may mahigit 238,000 pang infrastructure projects ang kailangang silipin ng DPWH at ICI. Napakarami raw na proyekto at posibleng ikaso, kaya hindi raw mayiging madali ang trabaho ng komisyon. Natanong din ng ICI tungkol sa panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian na silipin din ang mga ghost farm to market roads. Ang sabi ng kakapanumpang ICI Special Advisor na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., sisilipin din ang mga ito. Pero sa ngayon ay kailangan munang unahin itong mga nakahanda ng kaso. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ano bang project, ano yung geotag, yung location, and then magkano yung amount na ng contract, sino ang contractor, sino ang mga district engineers, and then ano yung status ng project. So lahat yan ay i-compile yan, kaya nga medyo matagal ng konti yung yung compilation. Ruth, bukas ay pupunta dito sa ICI itong si dating House Speaker Martin Romualdez at sa hapon naman ay si Budget Secretary Amenah Pangandaman. Bukas din talaga nakaschedule na magpunta dito si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pero alam naman natin na wala siya sa bansa ngayon at ito namang ICI ay walang contempt powers, kaya ang gagawin ng komisyon dito ay lalapit daw sila sa korte para makahingi ng warrant of arrest laban kay Ko. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.